Jenna pare, may babalita ako sa'yo. Anak na, alam mo ba tong si Kapitana at yung asawa niya? Nag-away. Muntik na nga sila magtagaan kasi nahuli ni Kapitana yung asawa niya na may kasamang ibang babae. Ayan ka na naman eh. Chismis ang aga-aga. Totoo nga, kahit tanungin mo pa si Bea. Totoo po yun, kuya. Doon pa po talaga sila sa kalye nag-aaway. Grabe, sobrang galit si Ate Isay. At sino ba tong babaeng kasama ng asawa ni Ate Isay? Sino pa? Hindi yung bagong lipat na nakatira sa abandonadong mansyon na malapit sa sementeryo. Kakalipat lang daw niya nung nakaraang linggo. Yung babae na palaging usap-usapan dito sa atin. Dinig ko nga parang mahilig daw talaga yun sa lalaki. Pero pare, ibang aura nung babae. Maganda, sexy, sobrang puti at mahaba ang hita. Akalain mong parang model Mapapawaw ka talaga kapag nakatitig ka sa kanya. Ganun ba? Sa bagay, kapag galing sa Manila ang isang tao, maganda talaga yan. Pero tignan natin kung magtatagal siya dito, baka magbagong itsura niya. Ay, kuya, maganda po talaga ang babaeng yun. Mistisa po siya. Nakita mo ba siya? Opo, mukhang mabait naman. Hindi nga po maawat sina Kapitana at ang asawa niya kanina Alam niyo po ba, yung babae, para siyang engkanto sa sobrang puti. Tapos kulot din ang buhok niya. Baka nga talagang engkanto. Di ba yung bahay na malapit dun sa sementeryo bali-balita na pinamumugaran ng mga engkanto kasi wala nang nakatira? Hindi ako naniniwala na engkanto ang babaeng yun. Ang mabuti pa, dalawin natin siya paminsan-minsan para naman makita mo talaga yung babae. O sige, kakain na kami ni Bea. Baka gusto mo dito na muna mag-almusal. Tamang-tama, di pa ako nakapag-almusal. Mas nauna kasi akong manood ng away ni na Kapitana kasi magluto sa bahay Kamusta nga pala yung kapitbahay mo na nabuntis daw ng engkanto? Hindi naman totoo yun. Sa ngayon, nasa bahay na nila ang lalaking nakabuntis sa kanya. Grabe na talaga ang mga kabataan ngayon. Mapusok. Hindi nila naisip kung anong magiging buhay nila kapag maaga sila nag-asawa. Nakisabay sa amin si Kirk na kumain ng almusal. Lumipas pa ang mga araw. Mas lalong naging matunog ang pangalan ng babaeng bagong lipat sa baryo namin. Halos lahat ng naririnig kong balita tungkol sa babae ay puro masasama. Marami daw itong inaakit na lalaki. Dahilan kaya nag-aaway sila ng kanilang mga asawa. Isang umaga, nasa kangkungan kami ni Kirk. Nasa gilid lang yon ng kalsada, pero malinis din naman. Habang nangunguha kami, nakita ko ang matandang babae na nag-iikot at nilalapitan ang mga taong dumadaan. Ay na naman yung matandang babae Ano kaya naisip niyan at bumaba siya ng bundok? Saan? Ay, kung ano, baka naboring na siya doon kaya siya bumaba. Teka, parang may inaabot siya ata sa mga tao Sigurado ako na walang tatanggap sa binibigay niya. Naalala mo pa ba? Yung matandang lalaki na may sakit na binigyan niya ng langis. Yung binigay niya yung sinisisi kasi namatay kinaumagahan yung matandang yun. Magkukulam ata siya Kaya siguro mas gusto niyang malayo siya sa mga tao para walang makaalam sa mga ginagawa niya. Tama na tong kangkong na nakuha natin. Masyado na tong marami. Sige, lagyan mo ng alamang pag inadobo natin to para mas lalong sumarap. Ayan yung matanda Madadaanan natin. Huwag mo nalang kausapin o pansinin. Mga iho, tanggapin ninyo tong kwintas na may korting patalim. Proteksyon to laban sa mga aswang at mga masasamang nilalang. Walang bayad to. Naku, pasensya na po. Naniniwala po kami sa aswang at mga elemento pero sa kwentas nyo hindi. Ay, totoo to. Ayaw ba ninyong malayo sa mga masasamang nilalang? Hindi naman po sa ayaw namin. Ang mabuti pa Kirk, mauna ka na lang. Tapos kayo na lang ni Bea muna magluto nito. Sige. Baka gusto mo ito, iho. Tanggapin mo na. Libreng proteksyon to. Hindi ako nang hihingi ng bayad. Sige po, kunin ko na. Maraming salamat po ha. Salamat sa pagtanggap ng kwintas na gawa ko. Masayang umalis ang matanda nang makuha ko ang kwintas sa kanya.
umuwi na rin ako sa bahay ng mga oras na yon. Ang kwintas ay nilagay ko sa loob ng bulsa ko para maitago sa mga tao. Hanggang sa napadaan naman ako sa isang tindahan para bumili ng kamatis. Nakita ko doon si Ate Isay at may inaaway na babae. Ito ata ang babaeng lumipat sa baryo namin. At totoo nga na maganda siya. Malandi ka talagang babae ka. Hindi mo ba tatantanan ng asawa ko, ha? Wala naman po akong ginagawa eh. Tsaka po, pinapaalis ko na nga po ang asawa niyo sa tuwing dadalaw siya sa bahay. Pero ayaw niya talagang umalis eh. Ang sabihin mo, gusto mo din naman. Saang impyerno ka ba nang galing at pinadala ka ng demonyo dito sa baryo namin? Lumayas ka dito! Kahit po kapitan kayo dito, wala kayong karapatan na palayasin ako. Dahil sa akin nakapangalan ang lupa't bahay na tinitirhan ko. At magyayabang ka pa, ha? Saan mo kinuha ang perang pinambili mo ng lupa't bahay? Nangaakit ka siguro ng mga lalaking may pera. Tapos, huhut-hutan mo sila. Nako, hindi po. Ate Isay, ang mabuti po, umuwi na lang kayo. Masisira po kayo sa mga tao kapag nagpatuloy kayong ganyan. Nakilala ba naman kayong mabait na kapitan na tapos bigla kayong naging war freak? Ito kasing babaeng to, masyadong malandi. Hoy, kung maglalandi ka ng lalaki, siguraduhin mong walang sabit. Hindi naman uminig ang babae at kaagad na itong umalis. Kumalma naman si Ate Isay pagkaalis niya. Lumipas ang ilang mga araw. Nagulantang kami sa balitang narinig namin. May kumalkal raw sa mga bagong libing sa sementeryo. Napatunayan namin na nawawala ang mga bangkay doon at mga kabaong na lang ang natitira. Paano to, Ate Isay? Mukhang nagsisimula na naman manalakay ang mga masasamang elemento, kagaya nung nangyari isang dekada nang nakalipas. Hayaan niyo at maghahanap ako ng albularyo para maresolba ang kasong to. Pero teka, malapit lang dito ang bahay ng Nedang yon. Kaya imposibleng hindi niya napansin kung anong nangyayari dito. Kaya nga no, bakit hindi po natin siya tanungin? Kayo na lang ang magtanong sa kanya. Napakaraming nakalkal na mga bangkay dito. Kaya alam ko na may alam siya sa mga nangyayari. Oh, ayan na pala yung babae. Lumabas na sa gitnang bahay niya. O sige na, tanungin niyo na siya at magtatanong pa ako sa mga kakilala ko sa kabilang baryo kung buhay pa ang lalaking albularyo doon. Balita ko kasi, matanda na yon. Sige po. Naglakad si Neda papunta sa kinaroroonan namin at tiningnan ang mga nahukay na mga kabaong. Nakita ko siyang napailing, sabay tingin sa bawat taong naroon. Lumapit naman si Kirk sa kanya, tsaka niya ito kinausap. Neda, magtatanong lang sana ako. Tuwing gabi ba, wala kang napansin na may pumupunta sa sementeryo? Malapit lang kasi yung bahay mo dito eh. Wala naman, pero may narinig lang ako. Parang ungol ng aso. O di kaya, minsan, tunog ng aswang. Tunog ng aswang? Imposible naman na aswang ang kukuha sa mga bangkay. Kaya nga, hindi din ako kumbinsido na aswang. Pero wala akong ideya kung anong humuhukay ng mga bangkay dito. Ang mabuti pa, hintayin na lang natin na magtawag si kapitan ng albularyo. Magtatawag daw siya? Oo. Bakit parang natakot ka ata? Wala lang. Ako nga pala si Neda. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Jello. Nagkamustahan naman kami ni Neda. Inaamin ko na nabibighani ako sa bawat pagngiti niya sa akin. Kinaumagahan, dumating na ang albularyo. Isang matandang lalaki na mula sa kabilang baryo. Lahat naman kami ay sumama sa kanya sa sementeryo para malaman namin ang kanyang sasabihin. Ang mga nilalang na kumukuha sa bangkay ay mula sa ilalim ng lupa.
Hindi totoo na aswang ang kumukuha sa mga bangkay nang hihingi ang mga nilalang na iyon ng alay. Alay? Kagaya po ng ano? Kagaya ng mga itim na hayop, itim na manok, itim na kambing at itim na baboy. Ano naman po ang mangyayari kung sakaling hindi kami mag-alay? Maaaring madagdagan pa ang pagliligalig nila sa lugar. At hindi lang yun, makapapatay pa sila ng tao. Ay, Diyos ko! Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ako na ang bahala sa mga iaalay na yan. Basta masigurado niyo po na mapapaalis niyo yung mga nilalang na yan. Aalis sila kapag nakatanggap na sila ng alay. Marami ang nagdala ng alay sa sementeryo. Hindi naman yun bago sa amin. At ganun talaga kapag nasa probinsya. Ang matandang lalaki na mismo ang gumawa ng ritual para maitaboy ang masamang nilalang. 6:00 ng gabi, ginawa ang pag-aalay sa sementeryo. At kinaumagahan nga, wala nang nangyari na pagkalkal sa mga bangkay. Si Neda lang ang hindi nakasama sa paggawa ng ritual. Isang tanghali, nakita ko siyang lumabas sa loob ng kubo na abandonado na malapit sa kakahuyan. Nagkataon din naman na nangunguha ako ng kahoy ng mga oras na yon. Neda, anong ginagawa mo dyan sa loob ng kubo? Ha? Wala. Kagabi kasi dito ako natulog. May kasama kasi akong lalaki. Kasamang lalaki? Oo, alam ko na naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Kailangan ko tong gawin para din sa pangangailangan ko. Ano? Ano ba ibig mo sabihin? Teka, bakit parang may dugo yung sitsira ng damit mo? Wala to. O sige na, maiwan na kita ha. Neda, sandali! Gusto ko na kasing magpahinga. Kulang ako sa tulog dahil sa nangyari kagabi. Napakunot na lang ako ng noo ko habang sinusundan si Neda ng tingin. Binuksan ko ang kubo at wala namang bakas ng kung ano doon. Ng mga oras na yon, naiisip ko na baka nga tama ang sinabi ni Ate Isay na nangaakit ito ng lalaki para magkapera. Pagka-uwi ko ng bahay, naabutan ko si Bea na abala sa pagsasali ng palay sa sako. Ibinilad ko kasi ang palay namin. Kuya, buti naman dumating ka na. Ay, kuya, bukas na pala darating ang mga tao na kukuha sa mga gulay natin. Pero hindi mo pa napipitas eh. Sige, ito na pala mga kahoy. Ilagay mo na lang mamaya dun sa ilalim ng bahay natin para hindi mabasa kung sakaling umulan. Pumunta na kami sa bukid ni Kirk para mamitas ng mga gulay at hinakot din namin yon papunta sa bahay. Mag-aalas 6 na ng gabi nang makauwi kami. Kaagad kong nabitawan ang mga gulay na dala ko nang makita ko na bukas ang pintuan ng bahay namin. Sa pagkakaalam ko, kapag dumidilim na ang paligid, nagsasara na si Bea ng pinto. Kinabahan ako at mabilis na tumakbo papasok ng bahay. Bea! Bea! Pare, ano nangyari dito? Hanapin mo si Bea! Dali! Bea, nandito na kami! Nasaan ka? Kuya, nandito ako. Tulungan mo ko, kuya. Andun si Bea sa banyo. Tara, buksan natin yung pinto. Anak nang, napaano ka Bea? Bakit ang dami mo sugat? Anong nangyari sa'yo? Sinong gumawa sa'yo nito? Kuya, may halimaw na dumating dito sa bahay at sinaktan ako. Muntik na nga akong mamatay. Pero mabuti na lang po at nakaligtas ako. Halimaw? Anong klaseng halimaw? Halimaw po, kuya. May pakpak po siya. Tapos mahaba ang kuko. May pangil din po siya. At ang pangit po ng itsura niya, kuya. Buti na lang dumating si Ate Isay kanina para iligtas ako. Kung ganon, nasan si Isay? Oh, ayan! Tingnan niyo! Sinalakay ng aswang si Bea.
Kaya hanapin niyo na ang aswang ngayon din. Nang marinig namin ang boses ni Ate Isay mula sa labas ng bahay, kaagad kong binuhat si Bea. Kaya pala niya iniwan si Bea para humingi ng tulong sa taga-baryo. Nakumpirma sa amin ni Ate Isay na aswang ang sumalakay sa kapatid ko. May rosaryo siyang suot, kaya naitaboy niya ang aswang. Sobrang pasasalamat ko sa kanya ng mga oras na yon dahil nailigtas nito ang kapatid ko sa kamay ng aswang. Kinaumagahan, kumalat ang balita tungkol sa nangyari. Kasalukuyan kaming nasa puno ng balete ni Kirk habang nag-iigib ng tubig. Kawawa naman si Bea. Siguro sobrang takot siya nung nakita niya yung aswang. Kaya nga sobrang tumatak sa kapatid ko yun. Pangako, hindi ko na ulit siya iiwan sa bahay. Aba, dapat lang lalo na sa nangyari ngayon. May elemento, may aswang. Ewan ko na lang, di ko na alam kung saan tayo lulugar eh. Ang sabi nila, kapag daw malaki ang puno ng balete, tinitirhan daw to ng mga elemento. Pero ito, mukhang hindi naman. Lahat ng mga tao dito umaasa sa puno ng balete. Dahil ito lang ang hindi natutuyot sa tuwing tag-init. Jello, tignan mo yun. May halimaw. Halimaw? Hindi. Engkanto ata ang aso na yan. Tara na, malis na tayo. Huwag kang gagalaw kasi baka takihin niya tayo. Tignan mo, nakabantay lang siya sa atin. Layuan mo mga taong yan kung ayaw mong parusahan kita. Magtasyo, buti naman po tumating kayo. Ano aso? Wala ka bang balak na umalis? Nang sabihin yun ng matandang albularyo, kaagad na tumalikod ang asong kulay puti at mabilis na sumuot sa mga matataas na damo. Halos hindi ako makahinga dahil sa pangyayaring yon. Noon lang din ako nakakita ng ganong klasing aso na parang isang lobo ang itsura. Mahaba ang balbon sa katawan at puting-puti na may asul na mga mata. Kapag magpakita ulit ang aso na yun sa inyo, itaboy nyo siya o di kaya patayin nyo. Mahirap patayin ng mga alaga ng elemento dahil maaring gumanti sila. Hindi sila gaganti dahil ang aso na yun ay sigbin ng mga aswang. Yun ang inuutusan nila para makapagbiktima. Sigbin ng mga aswang? Yun bang tinutukoy mo? Yung alaga ng mga aswang? Oo, kaya sigurado ako na ang aswang ay nandito lang din nakatira sa baryong to. Makalipas ang ilang mga linggo, kinilabutan ng lahat nang malaman na merong mga nawawalang hayop at may mga batang nagkakasakit at namamatay. Marami pa rin ang naniniwala na mga elemento ang may kagagawan nun. Pero isa si Mang Tasyo sa nagsasabing hindi sila ang salarin, kundi ang aswang. Nagkasabay pa na bumalik ang nilalang na humuhukay sa sementeryo. Kaya kaliwat kanan ang problema na hinaharap ng baryo namin. Nang magpatawag ng meeting si Kapitana, nandun naman ang lahat. Nakita ko si Neda, may kausap na lalaki at pangiti-ngiti. Sayang naman si Neda. Ang ganda-ganda pero may tinatagong kakaibang ugali. Malandi, no? Hayaan mo na siya. Ano bang pakialam natin? Kung manlandi man siya ng kung sino man dyan, gusto niya yan. Oh, iho! Aling Lourdes! Nandito ka rin pala! Nakagulat naman po kayo. Himala naman at bumaba kayo ng bundok. Nakarating sa akin ang mga nangyari at meron pang nakakatakot na pwedeng mangyari. May aswang sa baryo natin. Kayo ata ang aswang eh. Kirk naman, pwede ba? Huwag ka nga makasabat sa usapan. Maniwala kayo sa akin. Aswang talaga ang dahilan kung bakit may namamatay sa lugar na to. Ang humuhukay sa sementeryo ay tinatawag na aswang na balbal. Aswang na balbal? Anong aswang naman po yung nambibiktima ng mga bata? Lahat ng mga aswang ay mahilig sa sanggol, lalo na kung bagong silang. Kadalasan sa mga aswang na kumakain ng bata ay manananggal o di kaya'y tik-tik. Kinikilabutan naman po ko sa inyo. Punta na lang muna ako kay Neda. May iwan ko na kayo.
Gamitin mo ang kwintas na binigay ko sa'yo para maprotektahan mo ang sarili mo. Naalala ko naman kung saan ko nilagay ang kwintas na yon at hindi ko pala yon nakuha sa bulsa ko. Umalis na rin ang matandang babae nang magsimula ng magsalita si Ate Isay. Sinabi nito ang mga bagong patakaran sa barangay para sa seguridad ng lahat. Lumapit ako kina Neda at Kirk. Meron pa silang ibang kasama doon na mga kalalakihan din. Makinig na muna tayo sa sasabihin ni Kapitan. Mamaya na, nakikipag-usap pa ako dito kay Neda eh. Gumaya ka kasi sa kanila, Jello. Imbis na matakot sila sa mga nangyayari, mas pinipili nilang aliwin ako. Hindi ako ganyan, Neda. Saka ang dami nang dapat isipin ngayon. Ganun ba? Nagbibiro lang naman ako, Jello eh. Alam nyo, tama si Jello. Makinig na lang muna tayo sa kapitan. Sige, basta ikaw Neda. Kahit anong gusto mo, susundin namin. Huwag na lang tayong lumabas pag dumilim dahil yun din ang oras ng paglabas ng aswang. Ingatan nyo ang mga anak nyo, lalo na ang mga bagong silang. Matuto kayong kumilatis sa mga taong nakakaharap at nakakausap nyo dahil maari sila na ang aswang pero minamanipula nila ang mga utak nyo. Huwag kayong magpabiktima sa magandang wagis lalo na sa matatalas nilang salita dahil yon ang gawain ng aswang para makapatay. Nagkatinginan kaming lahat dahil sa sinabi ni Mang Tasyo. Isang umaga, dumating si Ate Isay sa bahay. May dala siyang balita sa akin tungkol kay Neda. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Naisip ko na baka sinisiraan niya lang ang babae. Nung araw na pinatawag ko kayo, yun lang ang araw na lumabas siya ng bahay niya. Marami din ang nakakakitang umaaligid siya tuwing sasapit ang dilim. Umaaligid po? Oo, ibinalita sa akin yon ng babaeng bagong panganak. Nakita niya daw si Neda. Kung gusto mong malaman ang totoo, tanungin mo siya. Ang napapansin ko lang kasi kay Neda, parang may pagkamalandi talaga ugali niya. Ewan ko lang. Pero minsan ko din siyang naabutan sa isang kubo. Tapos may nakita akong dugo sa sidsira ng damit niya. Nakita mo talaga? Ay sabi ko na nga be, siya ata ang aswang. Tapos ginagamit niya ang alindog niya para makapangbiktima. Pero wala naman pong natatagpo ang patay na mga lalaki dito sa atin. Yung mga bata lang na nagkakasakit. Tsaka ang mga patay sa sementeryo na hinuhukay. Malakas talaga ang kutob ko simula pa noon. Nasa tabi lang kasi ng sementeryo ang bahay niya. Kaya imposibleng hindi niya nakikita ang humuhukay doon. Balang araw po, lalabas din ang sekreto ng babaeng yan. Lalo pa't matunog ang chismis ngayon tungkol sa kanya. Ay, sana nga talaga. Oh, si Bea nga pala. Maayos na bang pakiramdam niya? Oo, nakaiga lang po siya dun sa kwarto. Huwag mo na siyang iiwan ulit ha. Oo, salamat po pala ulit sa ginawa mong pagligtas sa kapatid ko. Walang nakakakilala kay Neda sa baryo namin. At wala ding nakakaalam kung saan siya nanggaling. Kaya hindi maiwasang siya ang ididiin na aswang ng mga tao. Malayo din kasi ang bahay na tinitirhan niya at medyo luma na. Ang normal na tao ay hindi titira sa lumang bahay na walang ilaw at malayo pa. Lalo na kung mag-isa ka lang. Pagsapit ng gabi, dumating si Kirk sa bahay na may dalang mga pulang rosas. Gabi na kaya, ano pang ginagawa mo dito? Nagpapahinga na nga kami. Samahan mo naman ako umakyat ng ligaw. Kanino naman? Kay Neda. Ayoko nga. Umanap ka doon ng ibang mga kasama mo. Alam mo naman hindi ko pwedeng iwan si Bea dito sa bahay ng mag-isa. Ang KJ mo naman. Sige na kasi. Iiwan na lang natin si Bea kay nanay. Tsaka alam ko naman na nakarinig ka na ng chismis na aswang si Neda. Pero hindi totoo yun. Ang nagpapakalat ng chismis na yan ay ang mga babaeng inggit sa kanya. Basta ayoko. Mahal ko ang sarili ko, lalo-lalo na ang kapatid ko. Gusto mo ba lumuhod pa ako? Ito, luluhod ako sa'yo.
Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako sinasamahan. Alam mo, na love at first sight talaga ako sa kanya eh. Aagawin ko siya sa lahat ng mga lalaking patay ng patay sa kanya. Tigil-tigilan mo nga ako, Kurt. Please naman, nagpa-puppy eyes na ako dito oh. Mukha na akong tuta sa pagpapakit sa'yo, sumama ka lang. Ay nako, sige na nga. Parang rabbit sa itsura mo eh. Basta idadaan natin si Bea dun sa bahay nyo ha. Binuhat ko si Bea at dinala sa bahay ni na Kirk para iwan ito sa nanay niya. Matagal na kaming magkakilala ni Kirk at ayaw kong maging panira sa bagay na ikakasaya niya. Habang naglalakad kami sa daan papunta sa bahay kalakal ni Neda, may naapakan akong malapot na likido. Inilawan ko yon at halos masuka ako sa nakita ko. Lintik! Anak ng... Ano ba itong naapakan ko? Baga na may dugo? Ang swerte mo talaga. Bakit ka tumatawa? Tignan mo, dugo itong naapakan ko na may baga. Hindi ko nga alam kung baga to ng tao o hayop eh. Baka kakagaling lang ng aswang dito at hindi niya naubos ang kinain niya. Narinig mo ba yun? May lumilipad sa taas natin. Sandali, iilawan ko nga. Ah! Animal! May malaking paniki! Dalihan na natin, pumunta na tayo sa bahay ni Neda. Tumakbo din ako dahil sa sobrang takot ng mga oras na yon. Daig pa namin ang kabayo sa sobrang bilis ng pagtakbo namin. Hanggang sa nakarating kami sa bahay ni Neda. Ilang beses kaming sunod-sunod na kumatok doon pero walang nagbukas ng pinto. Nagulat na lang kami nang may babaeng nagsalita mula sa likuran ng bahay. Oh, bakit kayo napasyal dito ng ganitong oras? Bakit parang hinihingal ka ata, Neda? Saan ka ba nang galing? Ha? Andun lang sa likod. Nag-jogging kasi ako eh. Ay, Nag-jogging? Nang gabi at mag-isa? Pero bakit parang wala kang pawis? Ikaw talaga yung panapansin mo. Ah, Neda, kaya nga pala kami nandito dahil gusto ko sanang formal na manligaw sa'yo. Pasensya na, biglaan ang pagdating namin. Flowers for you. salamat ha. Pero hindi kasi ako tumatanggap ng bisita tuwing gabi. Ano? Sayang naman tong effort ko na magbihis at magpabango. Kahit may nakita pa kaming aswang doon, nagawa pa naming dumiretso dito. May nakita kayong aswang? Buti na lang wala siyang ginawa sa inyo. Kung ako lang, ayaw ko naman pumunta dito eh. Kaso ito kasing si Kirk masyadong mapilit. Nako, pasensya na talaga ha. Umuwi na lang muna kayo at mag-iingat kayo sa daan. Baka makakita na naman kayo ng aswang. Sige, kailangan ko nang pumasok ng bahay eh. Nalungkot naman ng husto si Kirk, kaya tinapik ko ang balikat niya. Alam ko na nagmamahal na ang kaibigan ko. Kaya kahit may gusto akong sabihin na masama tungkol kay Neda, pinigilan ko na lang yun. Isang umaga, dumating si Ate Isay sa bahay at may bitbit na Tupperware. Ay, Jello, napadaan ako dito para ihatid tong spaghetti para kay Bea. Ano po ba meron at tagluto kayo ng spaghetti? Anibersaryo kasi namin ng asawa ko ngayon, kaya inagahan ko ang pagising para makapagluto. Alam mo kasi, kahit nag-aaway kami noon dahil sa malanding si Neda na yan, mahal na mahal ko pa rin yun. Ganyan po talaga ang mag-asawa. Oh, eto, kunin mo na at nang maihatid ko pa itong iba sa mga kakilala ko. Sige po, salamat ha. O siya, aalis na ako. Kainin nyo na yan habang mainit-init pa. Kuya, ano yung laman ng Tupperware? Spaghetti daw, paborito mo. Talaga po? Mukhang masarap yan, kuya. Sa kulay pa lang, alam na alam ko ng napakatamis niyan. Mabuksan nga. Bango nga, Bea. Sabi sa'yo, kuya eh. Sige na po, kuya. Kainin na po natin. Akmang papasok na kami ni Bea sa loob ng bahay. Nang biglang may tumalon sa harapan ko para banggain ang kamay kong hawak ang spaghetti.
Tumilapon yun sa lupa at kumalat ang laman. Napakapit naman si Bea sa mga paa ko nang makita ang puting aso na siyang tinaboy ni Mang Tasyo sa puno ng balete. Ang sigbin ng aswang! Kuya, natatakot po ako. Halika dito, Bea. Magtago ka lang sa likuran ko. Parang awa mo na. Huwag mo kaming saktan ng kapatid ko. Mukhang nagagalit ata siya. Hindi. Sa tingin ko nagugutom siya at gusto niyang kainin ng spaghetti. Umatras po kayo ng konti, kuya. Baka po kasi bigla niya kayong lapain. Oo, pero wag tayo magpanik. Bakit po nagsisitayuan ang mga balahibo niya sa ulo? Saka, mukhang hindi po siya normal na aso, kuya. Ang sabi ng Mang Tasyo, sigbin daw yan ng aswang. Ito daw ang inuutusan niya para makapangbiktima. Pumasok na po tayo sa loob ng bahay habang abala pa siya sa pagkain. Sige, pero dahan-dahan lang ha. Habang abala ang aso sa paglantak sa spagetting natapon, dahan-dahan kaming kumilos ni Bea para pumasok sa loob ng bahay. Nakahinga naman ako ng maluwag nang nasa loob na kami at mahigpit kong sinarado ang pinto. Kumuha pa ako ng asin at binuksan ang bintana at sinabuyan ang aso, pero mukhang wala lang yun sa kanya. Ang sigbin po ba ng aswang ay mga aswang din po? Ewan ko, hindi ko din alam. Pero kung aswang siya, dapat nasunog ng balat niya sa pagsaboy ko ng asin. Pero hindi po gumana ang asin sa kanya. Tingnan mo, kuya, napapatingin lang siya sa atin. Kapag ata araw, hindi lumalabas ang aswang na nag-aalaga dyan. At ang sigbin niya ang kanyang inutusan para humanap ng makakain niya. Kuya, tingnan mo! Naghahanda ang aso na tumalon dito sa bintana. Alis na! Isasara ko! Saktong nasara ko naman ang bintana at siyang pagtalon niya kaya nauntog siya doon. Narinig pa namin ang pag-angil niya na parang nasasaktan. Sa tuwing sasapit naman ang dilim, hindi na ako lumalabas ng bahay at nadala na rin si Kirk. Nasa kalagitnaan na kami ng pagtulog nang makarinig ako ng sigaw mula sa labas ng bahay. Agad-agad akong bumangon para gisingin ang kapatid ko. Magsigisi kayo! May sinalaki ngayong gabi ang aswang! Kailangan natin magtulungan para mahanap at mapatay siya! Bea! Bea, gising! Bakit po, kuya? Bumangon ka dyan at kailangan natin tumulong para mahanap ang aswang. Baka yun na din ang aswang na sumalakay sa'yo. Po, naku. Magdala lang tayo ng asin at bawang. Hindi pwedeng tayo lang ang hindi tutulong. Kailangan natin makipagtulungan sa kanila para mahuli na ang aswang. Opo, kuya. Pero hahawak po ako sa damit niyo, ha? Para siguradong walang mangyayari sa aking masama. Natatakot na po kasi ako eh. Sige. Bawat isa sa sumama sa paghahanap sa aswang ay may dalang flashlight o sulo. 3 kaming magkakasama ni Kirk. Naghiwa-hiwalay kaming lahat. Kami naman ang inatasan ni Mang Tasyo na pumunta sa talon. Inilawan namin ang buong paligid ng talon hanggang sa nakita namin ang aso at may kasamang babae. Parehong duguan ang mga labi nila. Hindi! Ayan na ata yung aswang! Kasama niya yung puting aso! Oo, siya nga Kirk. Pero normal na tao ang anyo niya. Hindi! Hindi to pwede! Si Leda yan eh! At bakit kasama niya yung aso? Umatras na lang tayo at huwag na lang banggitin sa iba to. Baka kasi mapahamak pa tayo at madamay ang mga pamilya natin. Si Ate Neda. Kasama niya ang sigbin niyang aso. Shh! Huwag mo sabihin to sa ibang kasama natin ha. Naiintindihan mo ba? Opo, kuya. Nakaabang lang ang ilaw namin sa kinaroroonan ni Neda at ng asong puti. Umatras kami paalis dun sa talon hanggang sa narinig namin ang pagtawag sa amin ni Mang Tasyo. Kaagad naman akong sumagot at hindi nagpahalata sa mga nakita at nalaman namin. Ano? May napansin ba kayong kakaiba? Wala po. Mukhang hindi na parito ang aswang sa talon. Wala din kaming nahanap doon.
Sigurado na hindi pa nakakalayo ang aswang na yun dito. Umatras na lang kaya tayo, Mang Tasyo. Baka po mamaya marami pala sila eh. At bakit naman kayo natatakot? May mga pangontra naman kayo sa aswang at meron din naman ako. Bawat isa na sumama sa atin may mga patalim din na dala. Ayun, nailawan niyo ba ang parte ng talon na yun? Baka nandyan lang siya ha? Teka, iilawan ko nga. Huwag po! Ha? Bakit naman? Mukhang hindi nga talaga nagtatago ang aswang dito kaya umalis na tayo. Hanapin natin siya sa iba pang parte. Napabuntong hininga at napapikit ako dahil wala na doon si Neda nang mailawan ni Mang Tasyo ang bahagyang yun. Hindi maabot-abot ang kaba ko na baka may makakita sa kanya bukod sa amin. Bigo kaming matagpuan ng aswang na sumalakay sa babaeng bagong panganak. Mabuti na lang at hindi nasaktan ang bata o ang nanay. Makalipas ang ilang mga araw, sunod-sunod na balita ang narinig namin tungkol sa puting aso. Si Ate Isay ay may ginawang hakbang para mabawasan ang suliranin ng mga tao. Naku, Jello, tamang-tama at nandito kayo ni Kirk. Yung puting aso na madalas nagpapakita sa mga tao. Sa tingin ko, isang malaking bantayon para sa atin. Kailangan nating magtulong-tulong para mahuli at mapatay yun. Sa tingin niyo po ba magagawa nating mapatay ang aso? Oo, ang mga aswang ay takot sa mga sagradong dasal at gamit. Kaya dapat meron tayong ganon kapag huhulihin natin siya. Tutulong din si Mang Tasyo sa atin. Ewan ko lang po kung makakatulong ako ha. Pero ano kasi, parang natatakot ako sa gusto niyong gawin, Kapitan. Hindi nga natin alam kung sino ang nagmamay-ari ng aso na yun. Kaya nga natin huhulihin para lalabas ang tunay na nagmamay-ari. Oh, paano? Mamayang gabi, sasama ba kayo sa amin? Kuya, tumulong na po kayo. Ano Kirk, sasama ba tayo sa kanila? Kung ako lang ang masusunod, ayoko sana kayong sumama. At hindi naman pwede na hindi din ako sasama, no? Sige, Ate Isay, maasahan mo kami mamayang gabi. Ay, salamat naman kung ganon. Pagkaalis ni Ate Isay, nagkatinginan kami ni Bea at Kirk. Kaagad naming isinara ang pinto. Wala kaming balak na sabihin sa kanila na alam na namin na si Neda ang nagmamay-ari ng aso. Hanggang kailan ba natin ito itatago sa kanila? Hindi ko din alam. Pero ikaw ang bahala kung gusto mong sabihin at ipagkalat na aswang ang babaeng kinababaliwan mo. Tayo lang atang nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Ate Neda eh. At kapag may makaalam doon bukod sa atin, lagot talaga tayo, kuya. Basta ako, desidido na akong patayin ng aso na yun. Nakarinig kasi ako na iilan na ang nalapa nun dito sa atin. Sige, bahala na kung magagalit si Neda sa gagawin natin sa aso niya. Ikaw naman Bea, doon ka na muna sa bahay ni na Kirk. Hindi ka na pwedeng sumama sa amin kasi gabi na. Opo. Nang sumapit ang gabi, kanya-kanya kaming bitbit ng gamit para mag-ikot sa kalsada. Marami kaming nandun at lahat ay desididong mapatay ang aso. Hanggang sa nakarating kami ni Kirk banda sa sementeryo. Doon biglang nagpakita sa amin ang aso na kulay puti. Ay na pare, ayan na ang aso. Anong gagawin natin dito? Ano pa, edi papatayin. Ihanda mo yung itak mo, dali. Ayoko lumapit sa kanya. Ikaw na lang oh. Oo na, ako nang susugod. Magbantay ka lang dyan. Alam mo ikaw na aso ka. Marami ka nang naperwisyo sa baryo na to, kaya humanda ka sa amin. Ang mabuti pa, huhulihin ko siya gamit tong lubid para mataga mo siya kaagad. Sige. Inasinta ni Kirk ang leeg ng aso at nagtagumpay nga siyang mahuli ito. Buong lakas niyang hinila ang lubid para humigpit yon sa leeg ng aso. Ang ikinagulat namin, imbes na manlaban ng aso, kusa itong umupo at parang umiiyak sa ginawa namin. Nakakaawa tuloy itong tingnan. Sige na, tagayin mo na. Kirk, luwagan mo ng kaunti yung lubid. Ano? Bakit naman? Sundin mo na lang ako. Baka makagat ka niyang aso na yan. Hindi, luwagan mo na kasi nasasakal na siya.
Ito na oh. Teka, sandali, anong ginagawa mo? Bakit ka umaakbang papalapit sa kanya? Hoy Jello! Sa tingin ko hindi naman siya nananakit. Ito na, hahawakan ko ang ulo niya. Tignan mo, hindi niya ako kinagat. Oo nga no. Dalhin natin sa bahay ang aso, ngayon din. Ano? Hindi ba natin sasabihin sa kanila na tayo ang nakahuli sa aso na yan? Hindi na, sa atin na muna tong aso. Tara na, doon na tayo dumaan sa parte ng kalsada na siguradong walang makakakita. Dinala namin ang aso sa bahay at itinago siya sa likod. Sinigurado ko naman na walang makakakita dahil meron namang gate ang bahay namin, pero gawa nga lang sa kawayan. Ilang araw na sa amin ang aso, pero hindi man lang ito gumawa ng paraan para makatakas siya. Bagkus ay mabait ito. Hanggang sa bigla kong kinausap ng kapatid ko ng masinsinan. May ipinagtapat siya sa akin na sikretong matagal na niyang kinikimkim. Alam mo ba kuya, bago ako sinalakay nung aswang, pumunta pa po sa bahay si Ate Neda. Ano? At ano naman ang ginawa niya dito sa bahay? Hinahanap niya po kayo. Tinanong niya po ako kung sinong kasama mo. At nang malaman niya na wala, nagmamadali siyang umalis. Tapos nun, biglang may dumating na aswang. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat, ha? Inatatakot din po kasi ako kuya eh. Malakas kasi ang kutob ko na ang aswang na sumalakay sa akin at si Ate Neda ay iisa. Ang aso na nakita natin na kasama ni Neda doon sa talon ay nasa atin. Sigurado ako na hanapin niya yun. Ibalik na lang kaya natin sa kanya kuya. Kasi baka po maghiganti siya sa atin dahil kinulong natin ang aso niya. Ibabalik natin kapag sinalakay niya tayo. 3 lang tayong may alam tungkol sa aso, kaya sikapin mo na hindi to masabi sa iba. Patuloy naming inaalagaan ang aso. At habang nasa poder namin ito, ni isang beses, hindi nagtangka ang aso na saktan kami. Lumipas pa ang ilang mga linggo. Natigil na ang paghuhukay ng mga libingan sa sementeryo. Wala na ding batang nagkakasakit at naging payapa ang lugar namin. Pero sa pagkakataong yon, nagkasakit naman si Mang Tasyo. Lahat kami dumulog sa kubo na kanyang tinutuluyan para kumustahin siya. Bakit po ba kayo nagkasakit ng biglaan? Kung saan po natahimik ang lugar natin, saka naman po kayo nagkaganyan. Kaya nga po Mang Tasyo, natatakot po kasi kami na baka bumalik ang aswang at hindi ka pa gumagaling. Kaya ako nagkasakit dahil sa ginawa kong ritual sa pagtaboy sa aswang. Ginagantihan niya ako sa pamamagitan ng kulam at mawawala lang ang bisa ng kulam sa akin kapag napatay siya. Ano? Paano naman natin mapapatay ang aswang na yan? Wala naman tayong ideya kung sino ba talaga ang aswang. Ayos lang naman sa akin kahit pamatay ako dahil matanda na ako. Ang mahalaga, nagawa kong itaboy ang aswang at hindi na siya makakabalik. Ano po ba klaseng ritual ang ginawa niyo? Ang kapalit ng ritual na ginawa ko ay ang aking buhay. Inaasahan ko na talagang mangyayari ito sa akin. Ganyan po ba talaga mga manggagamot? Handang isaalang-alang ang kanilang mga buhay kapalit ang kalayaan ng iba? Marami kang dapat isakripisyo kapag manggagamot ka, lalo na kapag alam mong marami ang nangangailangan ng tulong mo. Buhay ko lang ang mawawala, pero marami din naman ang mabubuhay, kaya ayos lang yon sa akin. Patawarin niyo po kami. Kinailangan niyo pang isakripisyo ang buhay niyo para lang mataboy ang aswang. Hindi naman masama ang loob ko, Isay. Magiging tahimik ang kaluluwa ko kung sakaling mamatay ako. Dahil alam ko na hindi nagagambalain ng aswang ang baryong ito. Nagsialisan na kami sa kubo ni Mang Tasyo nang sabihin nito na gusto na niyang magpahinga. Pauwi na kami ni Kirk nang makasalubong namin si Neda. Umiwas pa ito sa amin, kaya lang bigla siyang hinarang ni Kirk at kinausap. Neda, hindi ka ba dadalaw kay Mang Tasyo? May sakit siya ngayon. Kinulam daw siya ng aswang na pinalayas niya pero bakit nandito ka pa? Ha? Tinatanong mo ko kung bakit nandito pa ako? Hindi niyo naman pagmamayaring baryong to eh. Isa pa,
Wala akong pakialam kung magkasakit man ang matandang yun. Dapat lang yun sa kanya. Ang sama naman ng ugali mo. Nagkasakit siya sa kagustuhan niyang iligtas sa mga tao dito. Oh, bakit? Ginusto niya naman yun, di ba? Ganyan ang napapala ng mga taong umaastang bayani. Ano na pala niya ngayon? Kamatayan, di ba? Nagkamali nga talaga kami ng pagkakakilala sa'yo. Itinago namin ang pagkatao mo sa lahat para lang maprotektahan ka at walang susugod sa'yo para mapatay ka. E di sabihin niyo, tingnan natin kung anong mangyayari sa inyong lahat. Sa oras na malaman ko kung nasaan ang aso ko at kung sinong kumuha sa kanya, magbabayad ang mga yun sa akin. Tinatakot mo ba kami, ha? Hindi. Mahalaga sa akin ang aso na yun. Nung gabing nakita niyo ko, dapat nga magpasalamat kayo dahil hindi ko kayo sinaktan. Dapat nga protektahan niyo ko dahil nagawa kong pigilan ang sarili kong kainin kayo. Tara na, Jello. May halimaw dito. Magandang halimaw. Talagang halimaw ako. Nanlilisik ang mga mata ni Neda sa amin, kaya mabilis kaming tumakbo ni Kirk palayo sa kanya. Pagdating namin sa bahay, hinanap ko ang shorts ko na pinaglagyan ko ng kwintas na binigay ng matanda sa akin noon. Nang mahanap ko yun, kaagad ko yung tinitigan. Nagulat ako nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Hoy, ano yan? Wala. Ikaw talaga. Bigla-bigla ka nalang sumusulpot dito sa kwarto ko. Parang nakita ko ng bagay na yan Hindi ba yun yung kwintas na pinipilit ibigay sa atin ng matandang babae nun? Kinuha mo pala? Oo. Sa tingin ko, wala namang masama Hala ka! Kaya ata sinalakay ng aswang ang kapatid mo dahil sa kwintas na yan. Kailan pa ba nasa iyo yung kwintas na yan? Simula nung nanggaling tayo sa kangkungan. Kaya pala sunod-sunod ang pananalakay ng aswang dito sa lugar natin. Ikaw naman kasi, ayaw mo pang maniwala na may kakaiba sa matandang babae na yun. Iyan ata ang dahilan kung bakit may mga napapatay Gamit yan ng isang matandang babae na misteryosa. Kaya sigurado ako na may malas na kasama ang kwintas na yan. Ayaw kong sisihin ang kwintas na to sa mga nangyayari. Malay mo, nagkataon lang. Susubukan ko lang naman kung totoo na proteksyon to laban sa aswang. Napailing si Kirk at tumalikod sa akin. Nang sumapit ang gabi, nasa likod ako ng bahay para magbigay ng pagkain sa asong kulay puti. Hindi ko inaasahan na biglang lilitaw ang matandang babae sa harapan ko. Natakot pa ako nung una dahil nakaitim siya. Pero mas pinili kong magpakatatag at harapin ito. Aling Lourdes, kayo na naman po. Oo, nandito lang pala ang asong yan. Bakit mo yan ikinulong? Palayain mo ang aso para makabalik na siya sa amo niya. Ho, ang sabi ng albularyo, sigbin ng aswang ang aso na to. Mabuti nga lang at kami ang nakahuli dyan Kasi po kung hindi, sigurado na patay na yan. Hindi yan sigbin na aswang. Mabait ang asong yan. Pinagtangkaan ka bang saktan ng aso? Hindi, di ba? Huwag mong parusahan ang asong kinulong mo dito. Dahil kagaya ng iba, ang gusto lang din niya ay mailigtas ang mga tao. Hindi ko po kayo naiintindihan. Simple lang ang dapat mong intindihin. Hindi masama ang asong yan. Isa akong babaylan. Yung kwintas na binigay ko sa'yo ay tunay na proteksyon laban sa aswang. Kung ganun, alam niyo po ba kung sinong totoong nagmamay-ari niyang aso? Oo, si Neda. Tinanggap niya lang ang lahat ng mga tsismis tungkol sa kanya para matuloy ang kanyang pinaplano. Hindi masamang babae si Neda. Hindi siya malandi at mas lalong hindi siya aswang. Kung ganun, ano po ba talaga siyang klase ng tao? Isa siyang manggagamot kagaya ni Taso. Ang pinagkaiba lang, mas malakas si Neda kesa sa kanya. Kaya hindi siya tinatabla ng sakit na kagaya ng ginawa ng aswang kay Taso. Nang dahil sa nalaman ko, kaagad kong pinakawala ng aso. Mabilis namang tumakbo ang aso pa uwi. At paminsan-minsan ay lumilingon pa ito sa amin ni Aling Lourdes.
Kinaumagahan, nagpatawag ng meeting ang kapitana. Kaagad kaming pumunta para malaman kung ano ang mapag-uusapan. Bago pa man gagawin ng meeting, may nakarating ng balita sa akin eh. Na ano raw? Kaya sila nagpapa-meeting kasi plano na gustong ipapatay si Neda. Ano? Oo, sa tingin ko may sumulsul ata kay Kapitana kaya ganito ang desisyon niya. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit pinatawag ko kayong lahat. Maraming balita ang kumakalat tungkol kay Neda. Nakarating na nga sa kabilang baryo eh. Gaya po ng anong balita, Kapitana? Aswang nga talaga si Neda. Kaya kailangan natin siyang mapatay para matapos ng problemang to. Papatayin? Paano kung hindi pala totoo na aswang si Neda? Malalaman din natin yan. Kung talagang aswang siya, lalabas ang kanyang pagkaaswang pag sinaktan natin siya. Sige, pero sa oras na hindi siya naging aswang, ibig lang sabihin nun, hindi tama ang chismis ng mga tao. Nang mga oras na yon, may biglang humila sa kamay ko at nakita ko ang matandang babae. Nagtaka din si Kirk. Kaya lang, sumama na lang din ito nang makitang sumunod ako sa matanda. Dinala kami ng matandang babae sa isang lugar na malayo sa mga tao para walang makakarinig sa pag-uusapan namin. Tanda, saan mo ba dadali ng kaibigan ko? Kailangang malaman ni Neda ang planong to. Hindi siya pwedeng mapatay ng mga tao, lalo na at hindi siya aswang. Kaya nga po eh, pero hindi namin alam kung paano namin ibabalita kay Neda ang lahat nang sa ganun makapaghanda siya. Pare, bakit ka ba nagtitiwala sa matandang babae na yan? Kakampi natin siya, Kirk. Isa siyang babaylan at tunay ang binigay niyang kwenta sa akin. Sumama kayo sa akin. Pupunta tayo sa bahay ni Neda. Sa tingin niyo po ba may kinig siya sa atin? Wala siyang magagawa kundi ang makinig. Nakabalik na rin naman ang aso niya, hindi ba? Oo, nandun ka pa nga kagabi nung pinakawalan ko ang aso. Sumama kami kay Aling Lourdes na pumunta sa bahay ni Neda ng araw na yon. Pero nang makarating kami doon, nakasarado ang lumang bahay na tinitirhan ni Neda. Ilang beses namin siyang tinawag pero hindi naman ito sumasagot. Naisipan na lang naming bumalik pag sumapit na ang dilim. Pag hinintay pa nating gumabi, baka maunahan tayo ng mga tao na pumunta dito at hindi na natin magawang iligtas si Neda. Wala naman tayong magagawa ngayon kasi walang tao dito eh. Hintayin na lang natin siyang bumalik. Pare, nagsasabi kayo ng totoong matandang babae na yan? Sa tingin ko, oo. Siya naman ang nagsabi sa akin na manggagamot si Neda eh. Sa tingin ko nga, kakilala niya si Neda. Huwag niyo akong pag-usapan dyan at naririnig ko kayo. Kung wala kayong tiwala sa akin, pwede naman kayong umalis. Ako na ang bahalang magsabi kay Neda ng lahat. Ganito na lang, pagsapit mamaya ng 6 ng gabi, tsaka tayo pupunta dito dahil paniguradong nandito na si Neda nun. Nang magkasundo kami sa sinabi ni Kirk, kaagad na kaming umalis sa bahay ni Neda. Pagdating namin sa bahay, nagulat na lang ako na wala na doon ang kapatid ko. Tinulungan ako ni Kirk na hanapin si Bea, pero bigo talaga kaming makita ang kapatid ko. Natakot na ako ng mga oras na yon. Saan kayo nagpunta ang batang yun, Jello? Subukan pa natin siyang hanapin. Baka nagsusuot lang yun sa gitna ng kakahuyan o kagubatan. Pare, 3 oras na tayo naghahanap sa kapatid mo. Napapagod na ako, lalo na't ang laki-laki pa naman ng katawan ko. Nagugutom na rin ako. Mabuti pa kumain na lang muna tayo. Paano ko makakakain ito? Eh hindi ko makita yung kapatid ko. Baka lang naman kasi namasyal si Bea o di kaya may pinuntahan lang na kaibigan. Alam natin pareho na walang kaibigan si Bea dito. Ito nga yung kinakatakot ko eh. Kahit na tanghali, sa tingin ko maatake talagang aswang eh. Hindi ba wala si Neda sa bahay niya? Hindi kaya may kinalaman si Neda sa pagkawala ng kapatid mo? Huwag lang sana maging tamang hinala mo kasi mapapatay ko talagang babaeng yun.
Hanggang sumapit na nga ang gabi. Hindi ko pa rin mahanap si Bea. Kinakabahan na ako dahil baka may masamang nangyari sa kapatid ko. Sakto naman na dumating sa bahay si Aling Lourdes para yayain na kaming pumunta sa bahay ni Neda. Nasabi ko na rin sa matanda ang pagkawala ng kapatid ko. Kaya naisip niya na humingi na din ng tulong kay Neda para mahanap namin si Bea. Sana nga lang talaga may tutulong si Neda sa akin. Yun ay kung wala siyang kinalaman sa nangyari sa kapatid mo. Hindi magagawang saktan ni Neda ang bata dahil isa siyang manggagamot. Kayo na ang kumatok sa pintuan ng bahay niya. Sige, ako na. Neda! Neda! Nandiyan ka ba? Jello? Anong ginagawa mo dito? Nandito kami para sabihin sa'yo na may plano si Kapitana na sugurin ka at patayin. At isa din sa dahilan kaya kami naparito ay para humingi ng tulong mo na mahanap ang kapatid ko. Ano yun? Hindi. Si Kirk! Aling Lourdes, anong ginawa mo kay Kirk? Pinatulog ko lang siya, Jello. At ikaw na ang isusunod ko. Takpan mo ang ilong mo, Jello! Siguraduhin mong hindi mo maaamoy ang likidong yan para hindi ka mawala ng malay. Ano ibig sabihin nito, Aling Lourdes? Sinasabi ko na nga ba eh, ikaw talaga ang kalaban ko. Nililihis mo pa ako sa mga pangyayari. Gayong kaharap mo na ako. Anong gagawin mo? Hindi tutuloy sina Isay sa pagsalakay sa iyo, Neda. Dahil napag-usapan na namin na ako mismo ang papatay sa iyo. Hindi ka kampi ang matandang yan. Isa siyang aswang. Aray ko! Ang kwintas tinutusok yung leg ko! Hubarin mo ang kwintas na yan, Jello. May sumpa yan. Sige. Hayop ka, matanda ka. Inuto mo pa talaga kami ni Kirk. Sinadya ko talagang dalhin kayo dito. Nang sa ganon, ay sabay-sabay ko kayong papatayin. Ikaw ang aswang na balbal na humuhukay sa mga patay. Kaya pala minsan, nakita kitang dumaan dito papuntang sementeryo. Hindi nga nagkamali si Kirk sa akala niya sa'yo. Tama nga siya na hindi ka mapagkakatiwalaan. May kinalaman ka ba kung nasaan ang kapatid ko? Oo, at pati ang aso ni Neda. Ako ang may hawak. Hindi ko nakasalanan kung nautakan ko kayo. Akala mo ba nautakan mo ko? Kaya hindi tumuloy ang mga tao na sumugod dito dahil mas nauna na silang nakausap ng lolo ko. Kagaya mo, ginamit ko din ang utak ko. Darating pa rin ang mga tao, pero para patayin ka. Alam na alam kong susugod ka sa akin para mabawi ang espadang to na may kapangyarihan ng mga aswang. At ito din mismo ang gagamitin ko sa'yo. Talaga ba? Kung ganon, maglaban tayo. Nagpalit anyo si Aling Lourdes bilang isang aswang. Si Neda naman lumabas ng bahay at tumakbo papuntang sementeryo. Bago pa man sumunod si Aling Lourdes kay Neda, bigla niya akong sinalakay at sinakal. Halos hindi ako makahinga ng mga oras na yon. Kinalmot niya rin ang dibdib ko, kaya napasigaw ako sa sakit. Nakita ko si Kirk na unti-unting bumabalik ang malay. May pinulot itong bato para ihampas sa likuran ng aswang. Pero naramdaman ng aswang ang kanyang kilos, kaya nasalo niya ang kamay ni Kirk at sabay kaming ibinagsak sa lupa. Babalikan ko kayong dalawa, pero uunahin ko na lang muna ang babaeng yan. Pare, sino ang halimaw na yun? Si Aling Lourdes, siya pala talaga ang aswang. Hindi totoong sinasabi niya na isa siyang babaylan. Kaya nga sabi ko sa iyo hindi talaga magandang kutob ko sa matandang yan. Ikaw naman kasi ang bilis mo magtiwala. Oo na, kasalanan ko na. Pero sino ba naman ang mag-aakala na aswang siya? Ilang taon na siya nakatira dito sa atin. Kung sa bagay, pero nung kabataan natin may aswang naman talagang nambibiktima dito at naghuhukay din ng sementeryo. Ibang aswang nga lang ang pinalahis ng albularyo. Kaya pala lumipat siya doon sa kabundukan para magpakalayo-layo. Kailangan natin gumawa ng paraan kung paano matutulungan si Neda. Totoo nga talagang hindi aswang si Neda at si Aling Lourdes ang dahilan ng pagkawala ng kapatid ko. Paano naman tayo makakatulong? Pumasok tayo sa loob ng bahay ni Neda. Siguradong may asin siya doon. Aray ko!
Ang sakit talaga ng katawan ko. Bumagsak ka kasi kanina eh. Tara na. Pumasok kami sa bahay ni Neda at dumiretso sa may kusina. Kaagad naming hinanap ang lagayan ng asin. Nang makita namin yon, lumabas na kami at tumakbo papunta sa sementeryo. Nakita namin silang naglalaban at pareho na silang sugatan. Neda, dito! Dali mo aswang banda dito. Ang lakas niya at hindi tumatalabang patalim sa balat niya. Hindi niyo ako matatalo! Ang pangit mong aswang ka, para kang alien. Mas pangit ka pa kaysa sa akin. Umanda kang tabatsoy ka. Yang leeg mo, papahabain ko yan. Lumipad ang aswang na balbal papunta sa kinaroroonan ni Kirk. Kaya tumakbo naman ang lalaki para makatakas. Pero nahuli pa din siya nito. Hinawakan ng aswang na balbal ang ulo ni Kirk at inangat ito sa ere. Malakas na halakak naman ang pinakawala ng aswang. Gusto ko talaga sa mga kinakain ko. Yung may taba. Yung malambot. Yung sariwa. Yung mainit-init pa. Ibaba mo ang kaibigan ko! Tulungan niyo ako! Diyos ko, ayoko pang mamatay! Jello, atakihin mo siya sa likuran niya at sabuyan mo siya ng asin. Sige, ngayon na, baka mapatay niya si Kirk. Lumipat si Neda ng pwesto, papalapit sa aswang. Mataas ang naging talon niya habang hawak ang kanyang espada. Ako naman, mabilis na kumuha ng asin mula sa garapon at agad ko yung isinaboy. Kaso, malas, hindi siya tinamaan. May nakita akong lumang lubid sa lupa. Agad ko tong hinila, pinutol at ginamit na panali sa paa ng aswang. Nang tamaan ko siya, mabilis ko siyang hinila. Sakto namang nasugatan siya ni Neda. Napangit-ngit ng aswang sa sakit at nabitawan si Kirk. Bumagsak si Kirk sa sementadong sementeryo at napaungol sa sakit. Hindi ata ako mapapatay ng aswang pero... Aray ko, mamamatay ako kapag nabagsak pa ako ulit. Jello, paluin mo na siya! Oo, ito nababagay sa yung aswang ka! Tama na! Mga walang hiya kayo! Humanda kayo sa ganti ko! Hindi pa ako tapos na tagain ka! Hindi ka magtatagumpay na mapatay ako! Mabilis na lumipad si Aling Lourdes para salakayin si Neda. Nagawa niyang sugatan ang mukha nito gamit ang matutulis niyang kuko. Agad ko siyang sinabuyan ng asin at pinalo gamit ang manunggal, kaya napahiyaw siya sa sakit. Hinawakan ni Neda ang liig ng aswang, sinakyan ang likod nito at walang pag-aalinlangang pinutol ang isa sa mga pakpak. Ang pakpak ko! Ngayon, wala ka ng pakpak. Patas na tayo. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. O eto, magmumog ka ng asin. Ang tagal mo namang mamatay, aswang. Ako na lang. Ako nang papatay sa'yo. Buong lakas na binangga ni Kirk ang aswang, kaya tumalsik ito sa hangin. Sinundan pa niya ito ng pangmalakasang suntok sa sikmura. Akmang isasaksak ni Neda ang espada sa tiyan ng aswang nang marinig namin ang malakas na hiyawan ng mga tao. May dala silang mga sulo at sabay-sabay silang humarap sa aswang kay Aling Lourdes. Itinaas nila ang mga patalim, handang tagain ang matandang babae. Kasama rin nila si Mang Tasyo na ngayon ay mukhang bumuti na ang kalagayan. Anak na, huli na naman kayo sa eksena. Pasensya na kayo. Akala namin hindi pa nagsisimula ang laban. Apo, ayos ka lang ba? Mukhang nasira ang kagandahan mo sa mga galos. Ayos lang po ako, Lo. Si Magtasyo? Yung tinutukoy mong lolo? Oo, hindi siya tunay na manggagamot. Noon pa man, pinagplanuhan na namin na magpanggap siya para mapagtakpan ang pagkatao ko.
At para malaya akong gawin ang mga bagay na gusto ko. Hindi ako makapaniwala. Isa kang tunay na manggagamot pero may pagkamalandi ka pala. Sinadya ko talagang landiin ang asawa ni Ate Isay para mapalayo ang loob niya sa akin. Noon pa man ay alam ko ng aswang siya. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang kakampi niyang aswang, ang matandang yan. Pasensya na kayo kung inutuko din kayo na albularyo ako. Utos kasi ng apo ko kaya wala akong magawa. Hayaan na nating tapusin ng mga tao ang buhay ni Aling Lourdes. Kailangan pa nating matunto ng kuta ni Ate Isay para mabawi ang kapatid mo at ang aso ko. Wala naman nakakaalam kung nasa ng kuta niya eh. May ideya ako, kaya bilisan na natin. Paano naman yung sugat mo, apo? Wag po kayong mag-alala, Lo. Ayos lang po ako. Malayo sa bituka. Isang aswang naman nananggal din si Isay. Kaya kailangan nyo pa rin magdoble ingat. Noon ko pa po alam yan. Tara na, punta na natin si Ate Isay. Sana wag lang akong mabagsak ulit dahil siguradong sasabog na tong katawan ko sa kababagsak. Hindi yan. Kung hindi rin naman dahil sa'yo, hindi napuruan yung aswang eh. Una naming pinuntahan ang bahay ni Ate Isay, pero walang tao doon. Sunod naman, itinuro ni Neda ang babuyan niya na medyo malayo sa kanilang bahay. Sa pagkakaalam ko, may mga alagang baboy si Ate Isay, kaya madalas siyang pumupunta sa lugar na yon. Nadatnan namin doon ang kulungan ng mga baboy, pero wala ni isang baboy doon. Ang nandun lang ay ang kapatid ko at ang aso. Malakas na umiiyak si Bea sa sobrang takot habang yakap-yakap ang aso. Bea, ayos ka lang ba? Wala ba ginawang masama sa'yo si Ate Isay? Wala naman po. Kaya lang ako umiiyak dahil sobrang natakot po ako, kuya. Nakita ko po naging aswang si Ate Isay. Nakakatakot po siya, kuya. Si Ate Isay pala ang sumalakay sa akin sa bahay at hindi si Ate Neda. Alam mo ba kung saan nagpunta si Ate Isay? Hindi po. Basta ang sabi niya, naramdaman daw niya na namatay na ang aswang nakakampi niya at kailangan niyang makatakas para hindi siya mapatay. Ituro mo sa amin kung saan siya dumaan. Andun po, dyan sa likod ng kulungan ng baboy dumaan si Ate Isay. Alam ko na ang daan na to. Papunta to sa kabilang baryo eh. Susundan natin siya. Kailangan na hindi siya makalagpas sa kabilang baryo dahil baka doon na naman siya maghasik ng lagim. Paano naman si Bea at ang aso? Dali mo sila paalis sa lugar na to. Ano? Ang mabuti pa, doon mo nadalhin si Bea kasama ang aso ko. Kawawa naman tong gabay ko. Muntik na mapahamak dahil sa pinapagawa ko sa kanya. Hindi mo isasama ang aso mo? Hindi na. Kailangan niya rin ng pahinga. Sige, ito nga pala ang garapon ng asin. Dali mo to, Jello. Jello, ito ang patalim. Gamitin mo yan kung sakaling makakalaban na natin ang manananggal na aswang. Kinuha ko kay Neda ang patalim at ang garapon na may asin kay Kirk. Nagmamadali kaming sinundan ng daan na itinuturo ni Bea. Nang makarating kami sa malawak na ilog, nadatnan namin si Aling Isay. Alam kong mahihirapan siyang makatawid dahil malalim ang ilog at hindi siya maaaring maging manananggal dahil maiiwan ang kalahating katawan niya. Dito ka pala. Pinahirapan mo pa kaming hanapin ka. Kayo? Paano niyo ako nasundan dito? Itinuro ni Bea kung saan ka dumaan. Hindi ka na makakatakas ngayon. Bakit gusto niyo akong patayin? Wala akong kinalaman sa mga nangyayari. Wala akong pinatay na kahit isang tao. Ang mali ko lang, hindi ko sinabi sa lahat na si Aling Lourdes ang nambibiktima at aswang na humuhukay sa sementeryo. Kung ganun, bakit hindi mo sinabi sa amin ng lahat? Bakit pinahirapan mo kami na hanapin ang aswang gayong alam mo na rin kung sino? Dahil pareho kaming aswang. Jello, ni isang hibla ng buhok ng kapatid mo ay hindi ko ginalaw. Kaya hayaan niyo na akong makatakas. Mapipilitan akong labanan kayo kapag pinigilan niyo ako. At kami pang tinakot mo? Napakasinungaling mo talaga. Hindi ba't ikaw sumalakay kay Bea nun? Oo nga, isang malaking kasalanan yan. Hindi ko sinasadyang saktan si Bea nung gabing yon. Ginawa ko lang yon para takutin siya.
takutin. Pero tignan mo nangyari sa kapatid ko. Marami siyang sugat. Imposibleng hindi mo sinasadya. Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala. Ang dapat sa'yo, mamatay. Jello, sugurin na natin siya. Nakita kong unti-unting nagpapalit anyo bilang aswang si Ate Isay. Tumubo ang pakpak niya sa likuran. Humaba ang mga kuko at naging buhaghag ang buhok niya. Unti-unti ring nahahati ang katawan niya. Mabilis na tumakbo si Neda para sugurin siya gamit ang espada. Pero mabilis na nakailag ang manananggal. Ang gusto ko lang ay makaalis ng baryong to. Hindi ako papayag na makaalis ka. Papatayin kita hanggang maubos ang lahi niyo. Magkukunwari kang walang biktima pero halata naman sa kilos mo na isa kang masamang aswang. Oo na, pumapatay na ako. Pero kung kinakailangan lang. Huwag ka na magpaliwanag dahil hindi ako naniniwala sa'yo. Pumanda ka sa akin. Sumabay din ako sa pagsalakay ni Neda sa manananggal. Bawat taga niya gamit ang espada, nasasalo ng halimaw. Matigas ang balat nito, halos hindi tinatabla ng talim. Sa ilang bahagi pa nga, dumudulas ang espada dahil sa likidong hinaplas sa balat niya. Jello, lagyan mo ng asin ang kalahating katawan niya. Sige! Huwag na huwag mong gagalawin ang kalahating katawan ko. Kung ayaw mong patayin kita. Hindi ako natatakot sa'yo. Ngayon na, Jello! Uunahin kitang patayin lalaki ka. Masyado ka ng pakialamero. Akong kalabanin mo, wag si Jello. Tumakbo ako papunta sa kinaroroonan ng kalahating katawan ng manananggal at kumuha ng maraming asin mula sa garapon para ilagay doon. Pero hindi ko pa man naisasaboy, bigla niya akong sinugod at kinagat sa balikat. Sunod-sunod ang pagkalmot niya sa dibdib at mukha ko. Nadaganan niya ako, kaya ginamit ko ang mga braso ko para salagin ang mga kuko niya. Sinabihan na kitang huwag galawin ang katawan ko. Ang tigas ng ulo mo. Umalis ka dyan! Tama na! Papatayin kita! Hindi mo ako mapapatay! May sorpresa ako sa'yo! Ito! Lintik ka, Jello! Akala mo ba walang patalim si Jello? Maling-mali ka na dumagan ka pa sa kanya. Ganun ba? Pwes, lasapin niyo tong ganti ko! Sinugod niya ako at dinala sa ere. Mabilis siyang umikot-ikot sa taas, kaya ramdam ko ang hilo at kaba. Pero bigla niya akong binitawan. Akala ko tapos na ako. Babagsak na sa lupa. Pero bago pa yun mangyari, nasalo ako ni Neda. Sa kanya ako bumagsak. Ang bigat mo naman, hayop ka! Neda, bakit mo ko sinalo? Ayan na yung aswang. Maghanda ka. Sige, ako na munang lalaban sa kanya. Akin na yung espada mo. Sigurado ka? Kaya mo ba? Kakayanin ko. Binigay niya sa akin ang kanyang espada. Kaya ginamit ko yun para labanan ng aswang. Kung si Neda ay hirap sugatan ng halimaw, mas lalo ako. Pakiramdam ko, pinapagod ko lang ang sarili ko sa isang bagay na hindi ko naman kabisado. Ilang beses pa akong nakalmot ng aswang at halos manghina na ang buong katawan ko sa sakit. O ano, Jello? Kaya mo pa ba? Demonyo ka talaga! Lahat naman ng aswang ay kampo ng kadiliman. Pero paano ba yan, Jello? Mukhang makakain na kita. Yan ang akala mo. Pakawalan mo si Jello. Dahil kung hindi, matutusta tong kalahating katawan mo. Sa oras na malagyan ko yan ng asin, hindi ka na makakabalik habang buhay at mamamatay ka. Hindi! Ilayo mo yan! Huwag mong ilapit yan sa katawan ko! Gagawin ko lang yon kapag pinakawalan mo na si Jello. Oo na! Papakawalan ko na siya! Nang akmanan niya akong pakakawalan,
Agad ko siyang sinaksak ng kutsilyo sa tiyan. Nang hina ang aswang, pero hindi pa rin siya namatay. Ipinagpatuloy naman ni Neda ang paglalagay ng asin sa kanyang kalahating katawan. Dahil doon, tuluyang nagalit ang aswang. Sinugod niya si Neda, pero mabilis siyang nasabuyan ng asin sa mukha. Ano? Tanggal ang angas mo, no? Hayop ka! Mga traidor kayo! Pag sumapit ang umaga, di ka pa nakabalik sa katawan mo. Mamamatay ka. Hindi ako papayag na mamamatay akong walang maisasama sa inyo! Jello! Sa puso mo siya saksakin. Doon mo siya sapulin para siguradong mamamatay siya. Sige! Sayang, hindi ko nadalang manunggal dito. Kahit mapatay niyo pa kami, darating ang iba pa naming kalahi. Sasakupin nila ang baryong to. At kagaya nyo, papatayin din namin sila. Nang sumalakay kay Neda ang aswang, mataas na tumalo ng babae para saksakin ito. Pero nagawa pa rin itong ilagan yon bilang manananggal. Pinulot ko ang lagayan ng asin sa lupa na konti na lang ang laman. Sinimot ko yon at isinaboy sa kanya sa ere. Bumagsak ang manananggal ng tamaan ito, kaya doon na siya napuruhan ng saksak ni Neda. Mamatay ka na! Hindi pa! Ito ang nararapat sa'yo! Bruha kang babae ka! Pakawalan mong buhok ko! Kakalbuhin kita para wala nang magkagusto sa'yo! Malandi ka! Ate Isay, tama na po yan. Kahit malapit na kayong mamatay, war freak pa rin kayo. Kaya dapat lang nalutuin ko sa asin yung katawan mo. Nakakailan ka na, Jello! Binitawan niya si Neda at sinugod ako. Sinalo ng katawan ko ang kanyang kalmot. Nang sa ganon ay matarakan ko siya ng kutsilyo sa dibdib. Napaiktad naman ako nang bumaon ang kuko niya at parang natamaan pati ang buto ko sa dibdib. Pero nagawa ko siyang saksakin sa puso. Sabay tayong mamamatay! Hindi ako mamamatay. Ito pang sayo! Jello, ayos ka lang ba? Ang sakit ng dibdib ko, Neda. Bumalik na tayo sa bahay. May langis ako doon na pwede mong inumin para sa sugat mo. Aalalayan kita. Sige. Ang sakit talaga. Kaya mo yan. Kapag sumikat ang araw bukas, malulusaw na ang katawan ni Ate Isay. Wala nang pag-asang mabubuhay siya. Hirap na hirap akong maglakad. Kaya matagal bago kami nakarating sa bahay ni Neda. Nadatnan namin doon ang mga taong naghihintay sa amin. Agad akong pinainom ni Neda ng kanyang langis para sa sugat ko, para daw hindi mag-infect at para hindi ako magdugo ng sobra. Magpahinga ka muna. Salamat. Pare, sobrang lalim ng sugat mo ah. Mamamatay ka na ba? Sana hindi pa kasi malulungkot ako ng sobra. Ano ka ba? Hindi pa ako mamamatay. Kuya, buti naman po at ligtas kayo. Ang akala ko talaga, hindi na kayo makakabalik ng buhay. Neda, yung gabay mo baka gusto mo kamustahin. Nakita kong nilapitan ni Neda ang aso at niyakap niya yon. Masaya ang babae dahil nakabalik na sa kanya ang aso niya. Doon ko nalaman na ang aso pa lang yon ay minana niya pa sa kanyang mga magulang at may taglay daw itong kabaitan. Inaalagaan ni Neda ng maayos ang aso na yan. Siguro kung may masamang nangyari dyan, ewan ko na lang kung ano ang magagawa ng apo ko. Halata naman po na sobrang mahal niya yung aso. Yan na lang kasi ang natitirang alaala ni Neda sa mga magulang niya. Napagkamalan pa naming aswang si Neda at ang aso. Ako nga rin po eh. Ang akala ko talaga siya yung aswang na sumalakay sa akin. Ayos lang yan. Naintindihan naman niya kayo. Isa pa, kasama din yun sa plano niya. Lalo na yung pag-aakit niya sa ibang kalalakihan. Kinaumagahan, naging maayos naman ang pakiramdam ko. Pero hindi pa ako gaanong makakilos na maayos dahil namaga ang dibdib ko. Si Neda naman,
Hindi niya ako pinapabayaan. Todo ang pag-aalaga niya sa akin. Nang araw na yon, inamin ni Neda ang dahilan kung bakit siya nandun sa talon at may dugo ang labi nila ng kanyang aso. Ketchup lang naman yun eh. Sinadya ko talagang pumunta doon kasi alam ko na doon papunta ang aswang. Kaya rin ako nagpakita sa inyo para hindi na kayo dumiretso sa pinakadulo ng talon. Paano naman pala kung hindi kami ang nakakita sa inyo? Alam kong kayo ang pupunta doon sa talon kasi narinig kong usapan yun ni Lolo. Sobra kami natakot sa nun eh. Oo nga, pero hindi pa rin namin sinabi sa ibang nakita namin sa'yo. Pasensya na talaga sa lahat ng mga nangyari. Wala yun. Hindi ka pala aswang at mas lalo pang hindi ka malandi. Pwede na ba kitang ligawan ulit? Ha? Naku, pasensya na talaga ha. Pero ayoko pang magpaligaw eh. Ate Neda, sorry nga po pala ha. Sorry? Para saan? Kasi tinawag kitang aswang. Okay lang yun. Nung gabing sinalakay ka ng aswang, nandun din ako. Ako ang nagligtas sa'yo laban kay Isay. Kaya lang, ayokong magpakita sa'yo eh. Kaya itong si Isay, nagpanggap na siya ang nagtaboy sa aswang. Maraming salamat po pala kung ganon. Neda, may balak ba kayong umalis? Bakit naman kami aalis? Sa amin ang bahay at lupa na to. Sa tiyahin ko kasi to eh, at binigay na sa amin ni Lolo. Hayaan mo, kapag may pera na ako, ipaparenovate ko tong bahay. Eh di forever na tayo magkakasama dito. Oo naman. Talaga bang ayaw mo sa akin, Neda? Hindi naman sa ganun pero ayoko lang talagang magpaligaw eh. Ayaw mo magpaligaw sa akin, pero kapag si Jello ang manliligaw, pwede ba? Depende. Baka oo. Sabi ko na nga ba eh, si Jello talagang type mo.